pag-asa sa panahon ng paghihirap. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon mula sa 2 Corinthians 1 verses 3 and 4. Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon natin na si Jesus Christ. Maawain siyang Tatay at siyang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. Tinutulungan niya kami sa lahat ng paghihirap namin para kung paano niya kami tinulungan, matulungan din namin yung may iba't ibang problema. Ito po'y galing sa The Pinoy version ng Biblia. Good morning, friends! Nasa pangalawang linggo po tayo ng ating pagbubulay patungkol sa kagalakan at pag-asa bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Christian Education Month. Ituloy natin ang ating pagdinilay sa tema na Rejoice in Hope. Kaya, halika, samahan niyo kami sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos. Pero bago po yun, awitin nga natin ang hymnong Be Strong in the Lord. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong,
Be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Ang gandang mensahe ng kanta, di po ba? Be strong in the Lord. Sa ating buhay, hindi maiwasan ang mga pagsubok at paghihirap. Minsan, tila ang mga suliranin ay tila walang katapusan at ang ating pag-asa ay nagiging mahirap abutin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroong isang mahalagang mensahe na nais iparating sa atin ng Diyos. Sa 2 Corinthians 1 verses 3 to 4, sinasabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kapigatian upang makapag-aliw din tayo sa sinumang nasa anumang kapigatian. Sa ating mga buhay, madalas tayong maharap sa mga pagsubok at mga hamon. Sa mga pagkakataong ito, tayo'y tinatawag upang magtiwala sa Diyos na hindi lamang umaaliw, kundi siya rin ang ugat ng lahat ng kahabagan at kaaliwan. Sa simula ng talata, tinuturo sa atin na ang Diyos ay Ama ng mga kahabagan, the Father of all mercies. Ang salitang kahabagan ay naglalarawan ng kanyang pag-ibig at malasakit sa atin. Sa panahon ng ating mga paghihirap, tandaan natin mga kapatid na mayroon tayong isang Diyos, mayroon tayong isang Ama na nagmamalasakit. Siya ang ating kanlungan at lakas. Sa ating talatang binasa, makikita din natin na ang Diyos ang siyang tumatawag sa atin bilang kanyang mga anak. At siya ang Ama ng mga kahabagan. Tulad ng nasabi kanina, ang salitang kahabagan ay naglalaman ng ideya ng pagkahabag at malasakit. Ang Diyos bilang ating Ama ay punong-puno ng pag-unawa. Hindi lang punong-puno ng pag-unawa, punong-puno ng awa at pagmamahal sa atin. Kaya lagi nating alalahanin, mga kapatid, tayo hindi kailanman nag-iisa sa ating mga pagsubok, sapagkat ang ating Diyos ay nariyan upang tayo ay aliwin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali, siya ay patuloy na umaabot sa atin, nag-aalok ng kanyang kahabagan. Mula sa kanyang mga salita, ating matutuklasan ng kanyang kahabagan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Balikan nga muli natin, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang kahabagan? Ito'y nagmumula sa salitang ugat na habag, na nangangahulugang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa mga pasakit ng iba. Sa Biblia, ang kahabagan ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang pagkilos. Mercy is not just an emotion, but it is an action. It is an action word. Ang tunay na kahabagan ay nag-uudyok sa atin na kumilos para sa kapakanan ng iba. Sa ating talatang 2 Korinto chapter 1 verses 3 to 4, tinatawag nga na ang Diyos ay Diyos ng kahabagan at ang pagiging Ama ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang malasakit at pagmamahal. Siya ang nagmamasid sa atin, hindi bilang isang malayo o estrangherong Diyos, kundi bilang isang mapagmahal na Ama na laging nandyan upang tayo aliwin at tulungan. Siya rin ang umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga pagsubok. Sabi ng 2 Corinthians 1 verse 4, sa mga pagkakataong tayo nalulumbay, naguguluhan o nawawala ng pag-asa, ang Diyos ay nariyan. Ulitin ko at uulitin ko, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay aliwin, upang tayo ay samahan. Siya ang ating kanlungan, lakas sa panahon ng kagipitan at kapighatian. Sa kanyang mga salita at pangako, natatanggap natin ang aliw na kailangan natin. Ang mga pagsubok ay hindi natin maiwasan. Ngunit maaari tayong matutong makita ang mga ito bilang pagkakataon upang lumago sa ating pananampalataya.
Sa bawat pagsubok, tayo binibigyan ng Diyos ng lakas upang malampasan ito. Tayo'y natututo na umasa sa Kanya at hindi sa ating sariling kakayahan. Ang ating karanasan ng kahabagan mula sa Diyos ay dapat na nagtutulak sa atin na ipakita rin ang kahabagan sa iba. Sa mga pagkakataong tayo nagkakasalubong o nakakasalubong ng mga tao na may dalang pasakit, tayo'y tinatawag na maging kasangkapan ng aliw at tulong. Ang ating mga kwento ng tagumpay at pagbangon ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba. Naway maging sensitibo tayo sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Sa ating komunidad, maraming taong nangangailangan ng ating tulong at suporta. Sa pamamagitan ng ating mga malasakit, na ipapakita natin ang tunay na kalikasan ng ating Diyos na Ama at punong-puno ng kahabagan. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa mga pangako ng Diyos. Sa mga panahon ng panghihina, alalahanin natin ang Kanyang mga salita. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at hindi siya kailanman nagkukulang. Sa mga sandaling tayo nawawalan ng pag-asa, muling ipaalala sa ating sarili at sa ating kapwa ang Kanyang pangako ng kaligtasan, kapayapaan at aliw. Muli mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, alalahanin natin na ang Diyos ay ating Ama ng kahabagan. Ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Siya ay nariyan upang tayo aliwin sa ating mga pagsubok at upang tayo bigyan ng lakas. Nawa, patuloy tayong tumanggap ng Kanyang kahabagan at ipakita ito sa iba. Sa bawat pagkakataon na tayo nagbibigay ng aliw at pag-asa sa ating kapwa, na ipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa mundo, ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Purihin ang ating Ama na puno ng kahabagan. Salamat, O Diyos, sa iyong habag at awa sa amin. Salamat sa kaaliwan na pinagkakalob mo sa amin. Salamat po sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Amen. Sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan at wedding anniversary, happy birthday po at happy wedding anniversary. Nawa pagpalain kayo ng Diyos, ipagkaloob nawa ng Diyos ang inyong mga kahilingan at inawang regalo sa inyo sa inyong pagdiriwang. And friends, if you feel blessed by the Lord through the ministries of NAC CMC and you want to share those blessings to the church and her ministries, ito pong bank account at GCash account ng simbahan. Sabihin lang po kami kapag kayo nagbigay at nang ma-acknowledge namin kayo. Maraming salamat po. Muli, ako po si Pastor Joey Galinato, ang inyong Wednesday Devotion Leader na nagsasabing, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye!